Lahat ng tumulong sa akin, yun ang hindi bibitaw sa akin. Sabi nga sa'yo, kahit na mag-anak mo, walang gagawa ng gano'n. Ilang taon na po? Agapito, Tarayo, Garalta. Pala yung pangalan ng aso nyo tayo. Google. Google? Opo. Opo. Pakwento mo naman sa amin tayo kung paano po nang humantong sa ganitong sitwasyon po na dito po kayo sa tabi ng kalsada na po kumbaga para nakatira. Eh, kasi wala ako talagang tirahan dahil nag-isa lang ako sa buhay ko. Namamasukan ako dyan dati sa amo ko. Matagal na kami panahon ng magkasama. Tapos yung bandang huli na itong June, bago matapos ang June, nakaraan taon, medyo hindi ko na ano yung pinapakita sa akin, lalong-lalo na asawa ng babae. Nang-desisyon ako na umalis sa kanila. Kahit hindi nila ako pinapalit. Pero wala sa isip ko na umalis. Talagang wala kasi ako pupuntahan. Ano po trabaho nyo doon? Driver. Umalis na lang ako kahit hindi nila ako pinapalit. At saka isa pa, parang wala na silang budget sa akin. May mga bago silang katulong. Kumuha sila ng bagong driver, bagong katulong. Parang ano ko sa kanila na parang hindi sila nagtiwala sa akin. Malis ako. Hindi ko akalain na hatong ako sa akin. Hindi ko akalain na aabot ako ng ganito katagal. Bago pa matapos ang June hanggang ngayon. Nandito ako sa So Sala. mag-isang taon na po ngayon, June. Pagdating ng June, Tapos nyo po umalis doon sa pinagtatrabahuan nyo, wala kayong mapunta kamag-anak. wala na akong kamag-anak. Sanggol pa ako. Wala na akong magulang. Hindi ka po nagkaroon ng pamilya, asawa, anak. Hindi ako nag-asawa. Hindi ako nagkaanak. Meron ako naging babae sa rin ng anak. Saang probinsya ka po galing tayo? Ano ako, Northern Samar, Calbayog City. Dito ako lumaki na sa Maynila. 1967 pa ako dito. Kaya hindi ako nakapag-aaral dahil nung grade 1 ako, 1967, siyempre, 59 ako 67, 7 taon. Nag-umpisa ako ng grade 1 sa amin. Siguro ilang buwan lang. Dinala ako dito nung kamag-anak namin. Binigay ako ng lolo't lola ko dahil lolo't lola ko nagmalaga sa akin. Balit kamag-anak din namin. Opo. Dinala ako unang-una sa Balangang Bataan. Pagdating namin galing ng probinsya dito sa Maynila, mga ilang araw dinala ako sa Balangang Bataan. Mga 69 siguro, 70. Tapos ilang taon ako dyan sa kanila. Pabalik-balik. Dito ka talaga Paggabi natutulog talaga paggabi. dito talaga. Opo. Pero araw lang, Sabado't Linggo lang, naka-whole day ako dito. Ayun po mga kaibigan, ang pwesto ni tatay, tabi mismo siya ng Shaw Boulevard to tayo, no? Shaw Boulevard. Tapos dito siya natutulog. Nakakatakot. Yan. Sobra, kasi ang daming loko-loko. Di wala na walang gamit. Meron na ako mga clearance na wala na lahat. Ang natira na lang sa akin dito, driver license, saka senior ID. Wala na lahat, mga damit. Ito mga damit na to, marami nagbibigay sa akin. Binibigyan ka din. Ang dami. No, may mga tao din talaga mababait tayo, no? Ang dami, pagkain. Tambak nga ang pagkain ko. Kagabi, ang daming dumating. Wow. Ngayon naman, wala naman. Kaya Talagang lang, inaabutan ka ng pagkain tayo. meron din nag-aabot minsan ng pera, pero hindi naman araw-araw gano'n. Eh, paano dito sa aso na to? Ayoko ipamigay, ayoko iwanan. Ayoko ipagkatiwala basta-basta. Nangyari sa akin, hindi ko na maiwanan, wala akong matirahan. Ayun na lang, nang gano'n na lang ako sa kalsada. Nagganyan-ganyan na lang kami, may nakakain naman kami, may nabibigay sa akin. Parang may inulog sa akin ng Diyos na tao na babae. Oh, dahil No? Matagal mo na siyang alaga, tay? 3 taon na. 3 taon na. Doon ka pa sa amo mo, Doon pinanganak yan. kasama April mo. 5. Yung 3 taon siya nung April 5. Pangalawang lockdown natin nung araw, ang pinanganak yan. Natatandaan yung lockdown natin na pangalawa. Oo. Buti tayo hindi kayo nung kinukuha ng TFWD, gano'n. Inuha na ako dito para akong wanted. Ang dami nila, kinukulang pa ng picture. Kasi sabi ko sa kanila, bakit
Hindi pwede dito makatira sa bangketa, sabi na. Anong gagawin sa akin? Kami lalagay. Nilalagak natin yan sa dog pound o kaya sa mga LGU. Eh hindi, sabi ko. Kasi yan, pag nilagay mo sa dog pound, para mong pinatay yan, para mong tinapon. O sa LGU, saan LGU? Tapos ako naman, hindi naman ako dadalhin doon sa Tanay. Dadalhin ako dyan sa Quezon City kung alam mo yung kung saan kung saan lugar yung pinaglalagay ng Home of the Ages dyan sa Quezon City. Hindi ko alam kung saan dyan. Doon daw. Sabi ko, hindi naman pwede yan. Isasama mo ako sa ganito. Ganito ako, isasama mo ako. Mas malawas pa ako sa demonyo. Sabi ko, isasama mo ako dyan? Sabi ko, hindi. Ayoko. Kung gusto nyo, bigyan nyo akong 3 araw. Hindi nyo ako makikita dyan sa bangketa na yan. 3 araw lang. Ay, nangyari yun, Edith. Yung rescue yun. February 29, heavy yata yun. O sige, gumawa sila ng pente na kami mo para rin na Pakawalan ka. Pakawalan ako, tsaka may usapan na pag ikaw nakita ka namin dyan sa bangketa, pwersahan ka namin bukumin. Para ka ng demonyo, no? Para ka ng kriminal na pupwersahin ka para lang makuha. O sige, sabi ko. Kaya nangyari sa akin, pagtago-tago ako, paikot-ikot ako kung saan ako pumunta. Ay wala namang bumabalik. Hindi naman uli sila nag-rescue ng mga yun. Hirap na ako, kaya hindi mo na ako kailangan pwersahin. Sabi ko, sana ako nagpaparescue nung November pa po. November, December, hanggang ngayon. Tapos ngayon, parang pinupwersa yung rescue. Talaga sasama ako, basta sabi ko, kasama ko ng aso ko. O sige, sakay mo na. Ang ganda ng usapan dito. Pagdating na doon, ganun na naging usapan. Umayaw ako. Yung pumirma ako doon sa waiver. parang ang tawag doon. Nangako ka ng promissory, gano'n. Nangako ko na hindi mo ako makikita rito. Ginawan ako ng memo na, sige, gagawan tayo ng kasulatan. Sabi ka, o sige, pirmahan mo, binasa ko, ganun. Pagka nakita ka huli namin dyan, pupwersahan ka na namin. Pwersahan ka namin kukunin. O sige, sabi ko. Ngayon pangit naman yung para kang magninakaw o criminal na halika na, hatakin ka bigla. Wala ka naman kasalanan. Kasalanan mo lang yung matulog ka dyan. Ano magagawa ko? Pamahanap buhay, malakas pa ako sa kalabaw. So, kailangan mo lang makapag-start. So, kailangan mo ng bahay na marentahan, na affordable, na pwede mo masustain pag nagkaroon ka ng trabaho. No? Oo. Kahit wala pa, kahit ngayon, meron mag-sustain sa akin, nagsusuporta sa akin. Makalang kami ng aso ko. Yung babae din, naiyak na ako sa kanya, naiyak na rin ako eh. Walang ginawa yun mula November, kundi magpakain sa amin, magbigay ng gamot. Naiyak na ako sa kanya. Kahit ang mag-anak ko, walang gagawa ng gano'n. Nagkasakit yung aso ko, 3,000 pesos na ginastos niya, pinagamot niya. May sakit ako, dadala ako ng gamot. Araw-araw yan. Pinapakain kami. Hindi ko naman siya kaano-ano. Makilala nila ako dito. Tapos pag Sabado, pag Garnes, binibigyan ako ng 200 kasi Sabado Linggo, lahat yung pasok. O, tayo para bumas yan. Ay, para galing yan. Ay, sa tagal ng ilang buwan na, ano na ako sa kanya, parang na-stress din siya. Ayaw lang magpalata, pero hirap na rin siya dahil sa, siyempre, abala rin yung magluto ka. Dahil sabi ko nga sa kanya, Dan, papasalamat ko sa'yo habang buhay. Yun lang muna papalagat ko sa'yo. Nila na ako sa kanya, nakahawa na rin ako. Single mom yan eh. Dito nakatiri anak niya. Siya sa Paranaque. Lahat ng tumulong sa akin, yun ang hindi bumibitaw sa akin. Sabi nga sa'yo, kahit ka mag-anak mo, walang gagawa ng gano'n. Hindi ko alam gagawin ko, lalo na ngayon, nahilo ako. Kasi maalis na kami dito. Tapos magtatagulan, napakahirap. Oo nga, ganun. Paano pagtagulan? Bagyo, ganyan. Patago-tago kung saan may hindi mababasa. Inabot ko yun kasi yun, nagtatagulan yun, di ba? Oo. Yun, July, tagulan, ayan o, pagkagaya ngayon, may opisina. Ayan yung gwardiya, dumating. Ito mga tubig mo yan? No, inigid ko dyan sa gasolinahan. Pangilam mo, saka pampaligo ko dyan sa aso ko. Panghugas-hugas ko. Ayan ang aso niya, oo. Oh, mabait. Ano pangalan ulit ito, Tay? Google.
Google, kaibigan niya na. Oo, mabait naman siya tayo. So, ayun po, makikita niyo si tatay dito lang along Shaw Boulevard, malapit sa, ano po, Shaw IT, Shaw Mall, no? Sumul. Shaw Mall. Dito sa may land bank. Ito yung harap po yung furniture. Oo, sa harap ng, anong furniture yan? Neuratex. Ayan, Neuratex store. Yan. Tindahan So, ng mga... kung gusto niyo magpaabot ng tulong tindahan kay ng mga tatay, kama. ganyan, pwede niyo siyang puntahan dito. At pwede rin po kayo mag-PM para sa lahat ng gustong tumulong kay tatay. Mga katulad namin, nahirapan. Kung walang magaganyan sa inyo, hindi kami nalalaman. At the same kasi tayo, alam mo marami na tumutulong tayo. Hindi na lahat umaasa lang sa gobyerno na, alam mo yun, minsan pakita ang tao lang. Hindi kasi ang dami ng mga tao na pag napanood nila yung storya mo, natatouch sila. Diba? Talagang, ano sila, bukal sa loob. Kagaya ni ate, tumutulong sa'yo, hindi mo naman kamag-anak, diba? Pero talagang patuloy ka pa rin yung tinutulungan. Walang mga tangsa ng dalo sa akin ng Panginoon. Wala akong makita ng taong ganun. Kasi wala naman ako inabot na kamag-anak din. Hindi ako nakakatikim nagmahal ako, nagmahal sa akin na kadugo ko, pamilya ko, wala. Puro ibang tao ang nagmahal sa akin. Mga ibang tao yung minahal ko hanggang sa ngayon. Pero wala akong makita ng kagaya ni Dal na babae na ganung magmalasakan sa akin. Kahit hindi ka mag-anak. Lahat ng nakilala ko, walang katulad na, walang kasawa-sawa yan, walang kapaguran ng babae niya. Napakabait sa akin. Hanggang sa mamatay akong 3 beses, hindi ko makakalimutan na. Wala naman, yun lang ang hinihiling ko, yung may mauwian ako. Para makapagtrabaho ako, may maiwanan ako ito. Iba, mag-isip sila kung may kamag-anak din lang kayo. Huwag kayong magbuhay sa kalye, napakahirap. Marami din yan kasi pag-alagala, may mga kamag-anak, may bahay, kaya lang sila mismo parang natatabangan ka na kung ikaw man ang kumakalinga sa kanila. Dahil bigyan mo man ng pera, bigyan mo man ng bahay, yung bahay binibenta. Yung pera, kung ano-ano ginagawa sa pera.